Alright, mga kaplastic, and this is me again, Big Sue, right back at it again with another content. At tatalakayin po natin ito, ang tungkol dito sa nangyari sa last interview niya sa MPBL, sa sa mismong National Live TV, mga kaplastic. So marami na namang netizens na naman ang magiging balat sibuyas about dito sa content na ito. Kasi marami kasi ang mga bobong mga idol, mga fans na pinipilit nila sa sarili nila, mga kaplastic, na hindi matino ang kanilang mga iniidolo. Sabi nga ng isang rap, hindi lahat ng iniidolo ay totoo. Huwag ka makikinig sa mga huwag ka makikinig sa mga nakikita mo o naririnig mo. 'Di ba yung kanta ni Glock 9? Diba? Parang ano natin to. Huwag na natin anin yung kanta ni baga yung kanta ni Glock 9 ganun, 'di ba? Huwag kang manirinig na makikita mo. 'Di ba? Isa't isang isipin to, mga naririnig at nakikita mo. Diba, mga kaplastik? At dahil dyan, mga kaplastik, ay naban po itong si Joel Rabanera o aka Malupiton sa MPBL, mga kaplastik. Due to the following use in inappropriate language during a live televised game, mga kaplastik. Niwala man lang siyang public apology na video about dito sa ginawa niya. Bagamat meron siyang comment dito na sorry po, di ko po alam sa TV pala to. Nagsinungaling pa, no, mga kaplastik, hindi daw niya alam na nasa TV pala ito. Katwiran yan ng mga abnormal na tao eh. Kasi minsan kasi, mga kaplastik, yung pagiging squatter natin na ugali ay hindi dapat dinadala sa mga formal o sa mga event na pang mga seryoso, mga tulad ng basketball event o sa mga media, sa mainstream. Kasi alam mo kung bakit masasacrifice mismo yung programa. Naalala nyo po yung ginawa ni Vice Ganda at ni Ion Perez ba yun? Yung isang lalaking may katawan na nagdilaan ng ice cream. At dahil dun sa nangyari, nasilip sila ng MTRCB, mga kaplastik. Diba? Nung nasilip sila ng MTRCB at the same time, 1 week o more or less 1 week, sila na-suspend at nawala sa telebisyon. Ganon sa simpleng bagay lang na pwedeng mangyari sa ginawa ni Malupiton, mga kaplastik. At yan yung isa sa mga ayaw ng mga media, na magkokosyon ng matinding disturbance, na instead na matutuloy ang laban ng mga susunod na mga superstars dyan, mga rosters ng MPBL, ay hindi matutuloy gawa ng gumawa siya ng mga katarantaduang kagaya ni Malupiton, na dinadala niya ang pagiging squatter niyang ugali, yung mabahong niyang bunganga sa social media, sa mainstream, sa national TV, on live, mga kaplastik. So hindi ko siya, kasi ang iba kasing tao, ang katwiran nila is crab mentality daw. Wala akong kinaiinggitan higit sa lahat kay Malupiton. Anong dapat kong kainggitan sa kanya? 'Di ba? Una sa lahat, ang inaano natin dito yung issue na ginawa niyang katatawanan. So panoorin natin kung paano nangyari yon para malinawan ha. Ito po yung video. Kasi kayo
Ngayong gabi. Siyempre po yung Binyan kasi andun niya, ito yung team din ng ninong ko, si Ninong Monchi. Yun, binabati ko pala kayo lahat. Guys, naririnig niyo ba ako? Booking nila niyo, boy. How are you enjoying this ball game po? Hindi, masaya. Tuwing nakaka-points yung yung Binyan, tawa ng tawa ako. Sipa? At po ngayong gabi. Siyempre po yung Sasabihin niya hindi niya alam na nasa TV siya. Pero bakit ganito yung reaction niya? How are you enjoying? Oh. Ba't ganyan yung reaction niya, mga kaplastik, kung hindi talaga siya nasa TV? Alam niya na nasa live stream siya. Naka-televise yun. Diba? Huwag niyang pasinungalingan yung mga tao at huwag niyang bulagin yung mga tao sa mga nangyayari sa social, sa niya, sa mga ginawa niya. At yung mga bobong netizens na talagang bilib na bilib sa mga ginawa niya, eto po yun. Natutuwa pa sila. Ayan, oh. At meron na nga sabi, kupal eh. Kaya nga napasabi siya na narinig, oh, ito yung caption, narinig nyo ba ako? Hindi siya magre-react ng ganyang muka kung hindi siya nagsasabi kung hindi niya na-realize na nasa live stream siya. Diba mga kaplastik? Hindi ko maintindihan, ano bang meron dito sa taong to? Bakit siya kinagigiliwan ng tao wala naman one time napanood ko yung kanyang content. Muntik na yata akong magkaroon ng tumor sa utak mga kaplastik Pero mo, nag-aksaya ako ng data, nag-aksaya ako ng internet connection, tsaka ng battery life ng aking cellphone. Tapos ang mapapakinggan mo lang puro kupal ka. Minsan yan, yung mga sinasabi niya, yung mga nagmumura siya doon. Actually, wala ka namang kapupulutan ng aral sa mga taong to Bakit? Hindi ko maintindihan. Bakit ito yung mga sinusuportahan ng mga Pilipino? Diba? Alam nyo sa sarili ninyo na wala naman kayong makikitang laman sa mga sinasabi niya sa social media site niya. Pero nagwa 1 million followers pa yung mga ganitong tao. Or wala namang sa katinuan yung mga sinasabi. At ang masakit pa dito, mga bata, nagagaya yung mga behavior niya. Kaya minsan nalalason talaga ang mga millennials, mga tao ngayon, yung mga pinanganak ngayon taon, mga pinanganak nung nakaraan 10 years. Yung mga nakakapanood ng content netong hindorotot na hinalang na to. 'Di ba? Na makakarinig ka lang, aray ko, ano yun? Na-miss ako, ba't merong ganun? May mga terminology na aray ko. Yung minsan may kakausapin ka na, oy pre, kamusta ka na? Okay ka lang ba? Ay, hindi po hindi ako maganda ngayon Aray ko. Ayun. Saan nang galing yung basurang ganun? Terminology. Diba? Tapos sasabihin ng iba, mga kaplastik, muscle control. Kailan pa nagkaroon ng braso ang bunganga ni Malupiton? Ba't naging muscle control? Muscle memory pala, sinasabi nila. Diba? Sabi nga ni Christian Basco nagulat sa sariling kakupalan niya. Diba? Ito yung paliwanag niyang gago. Ito Panorin nyo. Guys, napanood nyo na may interview. Ito kasi, wala kasi nabanggit sa akin na
naka-live pala yun, di ba? To, talaga? Hindi namin alam na naka-live, tsaka akala ko sa content lang. Yung mga pages na sports, mga ganun-ganun. Wala akong idea Yes. talaga naka-live sa TV na napapanood ng iba na Most of the top, kay live man yan o hindi, basta nakatutok ka sa camera, publicity pa rin yun, mga ka-plastic. So, ibig sabihin, kung sa social media lang pala lumabas yun, okay lang pala sa'yo. Ha? Diba? Napaka-unethical naman yung mga explanation mo, ano? Joel Rabanera. Diba? Napaka walang kwentang irrelevant explanation na kung saan pinipilit mo yung sarili mo na napaka-inosente mong tao. So dapat pala nino-normalize natin yung mga sinasabi mong poking in a buboy on social media. So pag social media pala, pwede pala magmura. 'Di ba? Tapos sa mainstream di pwede. Kaso natsambahan ka, sa mainstream media ka napunta. Di mo alam, MPBL, may channel po yan. Actually, ang channel nata niyan is TV5 or GMA yata. Yung yung GMA Sports. Something like that. Pero hindi niya, actually, wala namang social media lang yung coverage ng isang sports event eh. Maliban lang kung barangay yan. Kung pambarangay lang yung mga liga na pinapanood niya. 'Di ba? 'Di ba nakakabobong mga katwiran na sasabihin niya, ay hindi ko alam na live stream pala yun. Pero bakit ka napaganon? 'Di ba? Sus Mariosep. Huwag mo na nga kaming katwiranan na ganun. Kasi ang pagiging squatter na tao, hindi dinadala, iniiwan sa bahay po yun. Ako hindi ako matapobre ha. Nasa lower state din ako. Pero hindi ako ganyan pag sa ibang lugar. May mga pinipili po tayong lugar, mga kaplastik. Kaya lagi nyo tatandaan na kapag ikaw ay lumabas ng bahay, yung ugali mo sa bahay, iwan mo. Kaso yung iniwan niya yata sa bahay, utak eh. Diba? ito kasi, wala kasi napasok sa akin na naka-live pala yun, di ba? Hindi namin alam na naka-live, tsaka akala ko sa content lang. Yung mga pages na sports, mga ganun-ganun. Wala akong idea talaga naka-live sa TV na napapanood ng iba na naka-live. Hindi ko alam na ganun. Wala. Nabitawan ko na. Pero totoo yung idol pag nakakashoot nila tao ka ng tao. Pag nakakashoot mo yung binyan, tawa ko na. Siguro, umira na ka-demonyo lang bibig. Sorry guys, sa akin. Guys, napanood nyo na may interview. Tuwa pa no? Wala man lang public apology kay Manny Pacquiao, no? Yung owner ng MPBL. Hindi man lang humingi ng tawad na pasensya na po sa management ng MPBL. Gawa ng na trigger happy lang po ako that time. Walang ganun eh. Proud pa siya sa mga sinasabi niya, mga kaplastik. Tingnan mo mga bobong fans niya, tuwa pa. Diba? Pag mga sikat kasi, mga kaplastik, ang hirap kasi sa mga Pilipino. Kapag sikat ang gumagawa nito, tuwan-tuwa sila. Pero pag mga ordinaryong vlogger, o yung mga hindi gaano nilang trip, o gusto, pinupupog nila ng bash. Tapos i-report nila yung kanilang mga channel. Diba? Yan yung sabi niya, muscle memory daw.
Kailan pa nagkaroon ng braso sa bunganga? Ayan na nga mahirap eh. Yung mga katwiran nila parang cognitive dissonance eh. May papaliwanag ako sa inyo mga kaplastic na kung bakit yung mga bobong fans ni Malupiton na pilit siyang tinatanggap ng tao kahit na alam nilang mali na sa pandinig ng karamihan. Na even ng mga bata ay naa-adapt yung kanilang toxicity sa social media. Yan ang paulit-ulit kong sinasabi noon pa na be responsible sa mga ginagawa mo. Way back kasi mga kaplastic, January 4, si Marvin Agustin ay nakakolab ni Malupiton, mga kaplastic. Sabi ni that time, napanood ko yan, mga kaplastic, yung video na yan. Ang sabi ni Marvin Agustin sa kanya, mga kaplastic, bawas-bawasan na niya yung mga ganong behaviors, mga ethical behaviors like pagmumura, mga sinasabi mo mga ganyang bagay, kasi nasa malaking state ka na sa social media. So icon ka na kung tutusin. Kung natatandaan pa niya, kasi nasa kanya yung video na yan eh, yung ganitong clip na to eh, mga kaplastic eh. Pinagsabihan siya dyan mga kaplastic bago sila nag-shoot ng kanilang mga content. Sinabihan siya na wag lahat ng mga gagawin mo ay magiging responsible ka na sa lahat. Kasi maraming nanonood na sa'yo. At hindi lahat ng tao ay hindi lahat ng tao nakakapanood ng video mo ay matutuwa, mga kaplastic. May mga magagalit at may mga magagalit pala. Maaring ako, sabihin nyo, ako yun, nagalit. Kumbaga, hindi naman ako galit. Kumbaga, inaano ko lang naman na itama naman niya yung mga ginagawa niya. Kumbaga, ihiwalay niya yung karakter niya sa bahay. Yung karakter niya bilang as a personality dyan niya sa mainstream media. Sayang nga lang hindi ko may pakita yung video na yan eh, yung tungkol dito sa pinag-usapan nila ni Marvin Agustin at ni Malupiton. Tandang-tanda ko yon mga kaplastic na sinabihan siya na maging be responsible sa lahat ng mga gagawin mo. Kasi social media influencer ka na. Almost, hindi na nga almost eh. More than 1 million followers na nga siya eh. So dapat maging responsibilidad ka na rin sa lahat ng mga gagawin mo, sasabihin mo. Hindi yung kung ano yung karakter mo nung maliit pa lang yung followers mo eh, hanggang ngayon ganun ka pa rin. Diba? Maging responsible naman. So isa sa mga dahilan kung bakit ganito kasi yon mga kaplastic. Hello. Ito ang isa sa mga dahilan mga kaplastic kung bakit may mga bobong fans na Malupiton na kahit na marami ng mali o may mga mali na nagagawa kanilang mga idol ay pilit pa rin nilang isinasaksak sa kanilang kokote na normalize na pala ang mga ginagawang maling behavior o sa mga masasamang gawain, lalo na kung sa social media o sa media man yan. Ito yung paliwanag ng ating AI. May mga malinaw na psychological explanation kung bakit may mga taong nino-normalize ang bad behavior ng iniidolo nila. Nagagalit sa bumabatikos at bulag sa mali ng idol nila. Narito ang mga pinaka-relevant na konsepto. May mga psychology yun, mga kaplos. Mga psychology illness, mga katangian ng mga netizens na parang mayroon ng diferensya dito na kahit alam nilang mali na yung ginagawa ng idol nila ay tuwan-tuwa pa rin sila na parang kulang sa asukal yung utak. Tulad ng moral licensing. Kapag iniidolo mo ang isang tao, madalas iniisip mo na marami na siyang mabuting nagawa. Kaya okay lang kahit may konting pagkakamali. Ibig sabihin,
pinapayagan ng fans ang bad behavior dahil feeling nila deserve ito ng idol. So may credit, nagkakaroon ng credit. Diba mga ka-plastic? So pag may nagagawa kang mabuti sa kapwa, so parang ibig sabihin na nun is naaalpas ka na sa mga ganung bagay. Pangalawa, para social relationship. Ito ay one-sided emotional connection na nararamdaman ng fan sa isang personalidad, atleta man, artista o influencer. Kahit hindi naman sila personal na kilala, ay parang kaibigan o pamilya ang turing nila. Kaya kapag may pumuna, parang personal na ina-attack ang sarili nila. Diba parang ine-empathy mo na yung mga nangyayari, diba? About dun sa iniidolo mo. Even na kahit na alam mo sa tunay na buhay, ay baka hindi mo alam gumagamit ng droga yung tao. Hindi ko sa sinasabing si malupiton yun ha. Kasi marami sa mga nag-idolize, di ba? May mga gumagamit, di ba? Mga ka-plastic. Parang ganun. Kaya hindi mo dapat ina-idol yung mga taong alam mo, baka hindi mo alam sa personal na buhay, ay may mga ginagawang kalokohan yan. Di ba? So pangatlo natin mga ka-plastic, cognitive dissonance. Ito ay ang mental discomfort kapag may impormasyon na kontra sa paniniwala mo. Diba? Yan. Halimbawa na lamang ay iniidolo mo siya, mabait at cool siya. Tapos biglang may ginawang mali. Para mawala ang stress o dissonance, ang utak ay dinedepensahan ng idol nila. Pangalawa, binabaliwala ang mali. Baga yan, nakikita nyo sa mga comment section kupal ka talaga boss, yung mga ha ha ha, diba? Mga ka-plastic. At sinisisi yung mga kumukontra, mga ka-plastic. Pang-apat, in-group bias, tribalism. Kapag bahagi ka ng isang grupo, halimbawa fans ni Malupiton, natural na. Ipagtanggol mo ang kapwa mo grupo. Makakakita ka ng mali sa kabilang side pero hindi sa sariling side. Para itong pagiging loyal sa team mo. Yun yung isa sa mga dahilan. So, yung panghuli ay Celebrity Worship Syndrome o CWS, mild form. Hindi to ibig sabihin may sakit sila. Pero may psychology term na tumutukoy sa fans na sobra ang attachment sa idol. Apektado ang mga emosyon at identity nila sa ginagawa ng idol. Kaya nagiging irrational sa pagdedepensa. Diba mga ka-plastic? So ano ang tawag sa mga taong bulag sa mali ng idol nila, mga ka-plastic? Hindi isang single term pero kombinasyon ng cognitive dissonance, in-group bias, parasocial attachment, and moralizing. Kung ito, yung mga bagay na yun, mga ka-plastic. Yan yung mga isa sa mga sintomas ng mga taong pinipilit nila sa sarili nila na tama ang ginagawa ng isang tao, even na mali. Parang like sa mga politika, mga ka-plastic. Alam mong may mga nangyayaring nantarang korupsyon. Pero nagbubulag-bulagan at nagbibingi-bingihan ang mga kongresista. Kaya nga nawala si Barsaga, si Congressman Barsaga. Diba mga ka-plastic? And that's the results kung bakit maraming mga bobo sa Pilipinas na pinipilit nila sa sarili nila na ang napapanood nila sa telebisyon, sa social media man o sa mainstream media ay tama. Diba mga ka-plastic? So ang pinapoint of view ko is maging very responsible ang mga bigger social influencer. Yung mga malalaking vlogger dyan na pinipilit ninyo na itama yung mga normalized na mali na ginagawa ninyo pang araw-araw na buhay. Dapat maging responsibilidad ka. Ikaw yung magiging image ng mga inspired na tao sa paligid mo. So wag mong ipapakita sa kanila
na toxic kang tao. Maaring sa mata ng iba ay nakakatuwa yun dahil wala tayong magagawa. Nasa Pilipinas tayo, mga kaplastik eh. Baga, ninonormalize natin yung mga ginagawa ng mga vlogger na ito na nakakalason na sa utak ng mga kabataan, which is ginagaya na sila. Even sa mga eskwelahan, ginagawa yung mga ganong behavior. So wala na talagang ethical movement, mga kaplastik. So hanggang dito na lang ang aking opinion. Medyo umiingay na rito sa venue ko dahil may nagpa-practice. And this is me again, Big Sue. Lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Gambid commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.